Nako church, ngayong umaga, pag-uusapan natin yung Book of Habakkuk. Alam nyo ba, trivia, sa Bible, okay, nausod doon ang kape? Alam nyo ba kung saan book, anong book, makikita nyo kung saan gumagawa ng kape? Galing The Book of Hebrews, okay? Palakpakan si Jason. Galing, trivia. Magaling yan, magaling. Okay? At ngayon naman, joke ko ito nakaraan, okay? Alam nyo ba, ito pag-uusapan natin, dito nagsimula yung soft drinks? Habakkuk. Okay. Tawawa naman kay joke yun Okay, joke yun. Okay. So anyway, pag-uusapan natin yung Habakkuk ngayon, nakapaganda 3 chapters lang naman ito. Si Habakkuk ay isa sa mga minor prophets. When you say minor prophets, okay, meron tayo tinatawag major prophets sa Bible. Si Habakkuk ay kasama sa minor prophets. Pastor Joel, ibig pong sinabi ba ang difference ba ng major at minor ay magkaiba? Actually, pareho yan. Ang pinagkaiba ng dalawa, yung minor prophets ay naka-focused, okay? Sa isang task o isang message na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Ang trabaho ng prophet is bibig ng Panginoon. Siya yung nagdi-deliver sa mga tao kung ano yung message ng Panginoon sa kanila. When you say major prophets, maraming na pag-uusapan doon. Okay? That's why mas maraming writings, mas maraming chapters ang major prophets. So, now, church, listen to this. Si Habakkuk, isa yun, ang dami niyang questions pagdating sa librong ito. Ito yung one of my favorite kasi pwede kang magtanong actually. Masama ba magtanong pag ikaw ay nasa gitna ng problema? Pwede ba magtanong? Okay, so lalo sa nangyayari ngayon. So, ang title natin is, Where Are You, God? The Habakkuk's driving question. The question is, why doesn't God seem fair? Naisip nyo minsan, Lord, parang, being fair sa Tagalog, parang hindi ata fair. Parang hindi patas, Ba't ganon? Kung sino pa yung masasamang tao, sino pa yung nagpa-prosper? Nanon nyo ba yan? Kung sino yung mga mabubuti, nakagaya mo, okay? Nakagaya natin, tayo pa yung aping-api at tayo pa yung nagkakaroon ng problema. Lord, bakit hindi ka patas? If you read in Habakkuk chapter 1, verse 2 to 3, sabi niya doon, how long? Question, how long, O Lord, must I call for help, but you do not listen, or cry out to you, violence, but you do not save? Why do you make me look at injustice? Why do you tolerate wrong? Sino dito minsan, di ba ang gulo-gulo na ng panahon ngayon? Tama ba hindi? Lahat nagsisitaasan na, ikaw na lang hindi. Tama? Lahat nagmamahalan na, ikaw na lang yung walang nagmamahal sa'yo. Yung mga ganun Naranasan nyo ba yan? Na Lord, bakit nangyayari ito? Bakit Panginoon yung mga taong gumagawa ng masama, sila pa yung nag-i-enjoy at masaya ngayon? Lord, bakit ganon? And then, ibig sabihin ng Habakkuk, ang name ng Habakkuk means to embrace or to wrestle. Meaning, ng Habakkuk, name niya is to embrace or to wrestle, meaning may mga bagay sa mundong ito na hindi kayang abutin ng iyong isipan. Kaya minsan yung iyong faith ay nagkakaroon ng problema is because naniniwala ka sa mga nakikita mo. Nakukuha niyo ko at nagpapadala ka sa mga emotions na nangyayari ngayon sa situations mo. Like Habakkuk, now church, listen to this, sa panahon niya, dahil nga yung mga generation ni Habakkuk is mayroong mga injustice, may mga Kristiyanong, alam mong Kristiyano, pero may ginagawang masama, yung mga idolatry, masyado ng rampant sa panahon niya. And then sabi niya, Lord, hindi mo ba nakikita bakit wala kang ginagawa? Bakit it seems, Panginoon, ang buhay ay hindi patas? Diba, naitanong mo yung sarili niya, na Lord, diba, Lord, nagsisimba naman ako. Bakit ang daming nangyayari sa buhay ko? Lord, nagbibigay naman ako ng aking tithes o ng aking offering, pero lagi akong kapos. Lord, ginagawa ko naman yung dapat kong gawin para sa inyo, pero bakit gano'n ang dami mga taong nagbibitray sa akin? Tama, Lord, sumusunod naman ako sinasabi mo, bakit gano'n yung pamilya ko unti-unting nawawasak? How long, O Lord, yung kanta kanina, Lord, how long? Nakikita mo ba yung nangyayari ngayon?
Okay ba yun? So that's why Habakkuk means to wrestle or to embrace. Now, church, listen to this. The oracle that Habakkuk the prophet received, ibig sabihin ito yung masa, utterance, doom, or burden. Merong vision na ibinigay ang Diyos kay Habakkuk. At ito yung vision na yon na hindi niya lubos akalain. Naranasan niyo ba yung minsan na, Lord, bakit? Nakikita niyo ba yung nangyari sa Pilipinas? Natanong niyo ba yan? Natutulog ba ang Diyos? Di ba? Like for example, yung flood control. Tama? Yung mga nangyayari ngayon sa buhay mo na pag inisip mo mabuti, alam mo, hindi mo lubos maintindihan, mapapatanong ka na, Lord, bakit? At bakit ako? Bakit nangyayari to sa akin? Bakit nangyayari to ngayon sa pamilya ko? Bakit nangyayari ngayon to sa mga bagay na hindi ko naman inaakala? Na sabi mo, Lord, pag ako ang sumunod sa inyo, magiging matiwasay ang buhay. Tama? Diba may mga ganon, may mga sinasabi, pag ikaw sumunod sa Panginoon, magiging maganda buhay mo, magiging masaya, actually kabaliktaran. Totoo hindi? Sino ito nag-i-enjoy ngayon, nung simula naging Krisyano ka, wala ka ng problema, taas kamay. Dumagdag ang problema, taas ang kamay. Nakita mo lalo yung problema, taas ang kamay. Yung sumasakit ng ulo mo sa problema, taas ang kamay. At sabi mo, Lord, once I follow you, sabi mo, you will give me abundant life. Di ba sabi ng John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy, but I have come to give you life abundantly. But ngayon, Lord, bakit? Okay naman yung prayer life ko. Okay naman yung devotion ko. Okay naman yung walk ko sa iyo. Pero bakit ang dami kong nakikita hindi maganda? Bakit, Lord, life is so unfair? Bakit, Lord, nandiyan ka ba? Nakikinig ka ba? Nakikita mo ba situations na meron sa akin ngayon? That's why, church, naku, pag binasa mo yung book of Habakkuk, yung embrace, dapat ang goal natin ngayon, be like Habakkuk. Sabi mo nga, Habakkuk. I am Habakkuk today. To embrace, to wrestle. Na Lord, na minsan akala ko, ay naku Panginoon, sabi mo, kasama mo ako, pero pakiramdam ko, ako lang mag-isa ngayon. Naranasan niyo ba yan? Parang di ba, footprints in the sun. Lagi ito sinasabi, Lord, bakit nag-iisa ako ngayon sa dami ng mga nangyayari sa buhay ko ngayon? Bakit ganon? If you read in Habakkuk chapter 1, verse 3 to 5, why do you make me look at injustice? That's a question. Why do you intolerate wrong? Grabing question yan sa Panginoon. Lord, bakit mo tolerate yung mga mali? Mga nare-rape ngayon. Tama? Ang dami ngayon nare-rape. Para bang pag sinasabi niya habang sa panahon natin ngayon, Lord, bakit ganon? Ang daming addict, ang daming nire-rape pero wala kang ginagawa. Di mo ba nakikita? Bakit mo tolerate yung mga bagay na yan? Tama? Lord, may mga taong nagpe-persecute sa akin, pero Lord, bakit inayaan mo sila? And sabi niya pa, distractions and violence are before me. There is strife and conflict abounds. Therefore, the law is paralyzed, and injustice never prevails. The wicked hem in the righteous, so that injustice is perverted. Meaning, outnumbered na yung mga righteous people. Grabe doon, na-experience pa natin ngayon yung tanong na yan. The Lord, yung law is paralyzed. Parang walang nangyayari. Na Lord, bakit ganon? Parang ako, Lord, ibinigay ko naman yung gusto mo. Pero bakit, sumunod naman ako sa sinasabi mo, pero bakit nangyayari ito? Lord, natutulog ba? Di ba yung kanta? Yung kanta na, natutulog ba ang Diyos? Pag ako kumanta, siguradong tulog yun eh. Alam mo yun? Wala sa tono eh. Okay? Naintindihan niyo ba yan? Alam niyo, nakakatuwa. Ito yung Habakkuk's problem with God. You don't seem care. Sino ganun minsan? Ito yung problema ni Habakkuk sa Panginoon. Lord, pakiramdam ko wala kang pakialam. You are not doing much when you could. What are you doing doesn't seem fair. Lord, bakit ko nakita ngayon to at na-experience to? Minsan, madalas, na Lord, itong mga nakikita ko, baka naging honest si Habakkuk, na ito yung mga bagay na nagpapapigil sa aking pananampalataya. Di ba? Napapansin nyo ba? Nakakapagod, yes or no? Minsan may ginagawa ka isang bagay, pero yung mga taong mga bagay,
Nakaranasan nyo ba may tinulungan ka, tapos yung taong yan, yung tinutulungan mo, ayaw tulungan yung sarili? Naranasan nyo hindi? Ba nakakapagod? Nakaka-stress? Alam nyo, meron akong drawing dito, susundan ako ni Justin. Gustong-gusto ko to, illustration. Nakakatuwa, kasi yung buhay natin ay parang ganito. Nakikita nyo ba? Kita nyo? Okay? Ang galing, di ba? Ganyan ang pag gumuguhit din sa screen. Okay? Naka-Bluetooth yan. Okay? So anyway, buhay natin noon, church like Habakkuk, gusto kong bumalik ka dun sa nakaraan mo. Di ba nung bago mo nakilala si Kristo ay nandito ka? Okay? Nung nakilala mo si Kristo, nung nakilala mo siya, tinanggap mo siya as your Lord and Savior. Nung nakita mo yung pagkakamali mo, nakita mo yung problema mo, na ikaw pala ay kailangan mo ng isang Savior na kagaya niya. At nung tinanggap mo siya at nakilala mo siya, because of His grace and your faith, ay nako, nagkaroon ka ng buhay na maayos. Nung nakilala mo si Kristo, ang buhay mo ay nandito. Sa tuktok, tama. Kaya marami sa atin nagsiserve sa Panginoon na, Lord, this is life. Nung nakilala kita, ang gaan ng buhay, yes or no? Di ba pakiramdam natin noon, nandito ka, Lord, ang sarap mag-serve. Ang sarap gumawa, ang sarap mag-devotions, ang sarap magbigay kasi nga yung blessing ng Panginoon sa iyo is tuloy-tuloy. Di ba buhay natin ito minsan, nasa tuktok, nasa maayos, ay sabi mo, Lord, this is like, I love you, Jesus. Tama? Pansin mo nung una mo nakilala si Kristo, grabe yung pagpipray mo. Yes or no? Di ba, gabi yung devotions mo. Pinakita ko kasi yung Bible ko nakaraan, before ako naging Kristyano, yung Bible ko parang rainbow. Ang daming colors, ang daming notes. Di ba, tuwing gabi, okay, binabasa ko na, Lord, gabi yung goodness. Nung na-experience mo yung love ni Lord, sabi mo, Lord, I will follow you. I'm willing to die for you. Di ba? Lord, hindi ako magiging, I will not be ashamed. Sabi mo, sinasabi pa noon na mag-share ng iyong salita because, Lord, na-experience ko. Tama, pero dumating yung time na para bang magkaroon ng mga problema, pagdating dito, pababa, and then dito yung tinatawag na, yung bang nagdududa ka na, Lord, bakit? Like Habakkuk. Ito yung tinatawag na crisis. Ano yan? Crisis of belief. Pansinin mo, gumaganda sulat ko dyan sa Tama? Crisis of belief. Yung bang, bakit? Lord, nagsisimba naman ako. Bakit ito ginawa sa akin? Naranasan niyo ba yan? Lord, nung sumunod ako sa inyo, bakit naghiwalay yung magulang ko? Bakit kung kailan ako nag-grow? Lord, bakit ang dami ko nakita mga injustice? Di ba, Lord, kung bakit parang yung bang nandun na yung puso mo, doon ka susubukan? Naranasan niyo ba yan? Alam mo, last year, hindi ko ito pinaalam ko, AJ, pero JJ, pinapaalam ko ito. Okay. Last year, ang ganda ng, alam mo yun, gumagano na yung city light, actually. Okay? And then nakikita ko yung mga leaders, actually, grabe yung when it comes to giving, mga pastors, mga leaders na wala namang mga sweldo dito, alam mo yun, grabe. And then may mga bunga sa mga ministries. Okay? Slowly but surely. And then later on, nadisgrasya si AJ noong December. Nakita niyo, bali yung collarbone, tama? Dahil sa mga nangyari, dami ang gasgas. Ano yung galit ka? Naranasan niyo ba yun? Actually, nung naranasan ko itong crisis of belief, the Lord, akala ko, pinagpe-pray ko na ingatan niyo, anak ko, bakit nangyari yan? Ibig makita ko yung anak mo na bali lang pala, okay? Okay, hindi makakilos pag naglakad parang robot, akala mo yon. Hindi ko alam kung paano siya maggamot, whatever, masakit sa akin yon. Sabi ko kay AJ nung una na lang punta, di ko siya pinansin sa galit ko. Yung galit at awa, at sabay question na, Lord, pinag-pray ko na why? Bakit mo hinayaan na mangyari? Ang dami naming plano nung December. And pag-graduate na si AJ, tama, may pangarap yung bata, bakit mo ginawa yan? So Lord, sabi ko, crisis of belief, bakit?
Di ba, nandiyan ka ngayon sa situation mo, Lord, bakit? Nagsisimba naman ako sa Citray, part naman ako ng RTW, part naman ako ng Islam, ng basketball ministry, part naman ako ng mga ministries na kung saan sinasabi nyo, gawin ko to at sumunod ako sa inyo, pero bakit nangyayari sa akin ito? Nagkaroon ng crisis ngayon sa iyong alin? Paniniwala na, Lord, nandyan ka ba? Nararamdaman mo ba nung nararamdaman ko? Nakikita mo ba yung nakikita ko? And then, hindi lang yan, tuloy-tuloy. Pumasok yung January. Natuwa ako dahil kinasal si Steph. Okay? At saka si Charles. Natuwa ako dahil yung groom nagpakita. Sa loob ng isang taon, di nagpakita dahil sa abroad. Alam mo yun, na Lord, tuloy-tuloy. May problema na naman. Alam mo ba, church, yung question ko na to, very nakaka-relate. Bakit nga ba may mga injustice? Bakit may mga masamang tao, Panginoon? Ang masakit pa, yung mga Kristiyano na gumagawa ng masama at gumagawa ng kasalanan, problema mo. Pero mo sunod-sunod yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi ilan? 3. Biruin mo, ito yung tinatawag na season of doubt. Season of doubt. Lalabas yan. Di ba? Na Lord, bakit nakakapagduda na? Bakit 3? Alam mo tayo, sabi ko, ano ba ginawa kong kasalanan? Ibinigay ko naman, Panginoon, yung best ko. Ibinigay ko naman yung dapat kong ibigay. Nandun siya sa seasons of doubt. And hindi ko alam sa inyo mga kapatid, maybe yung mga mahal nyo sa buhay, sila yung gumagawa ng paraan. Hindi ko sinabing gumagawa ng paraan, sila yung naging dahilan ng ikaka-break ng puso mo, sila yung dahilan ng mga taong, alam mo yun, ikaka-doubts mo, yung mga taong mahal mo, sila pa yung gagawa ng masama sa'yo. Naintindihan nyo ko? At nagiging nagiging affected ka masyado. Yung seasons of doubt. At marami sa atin dito palang umaalis na. Nakuha nyo? Sa chapter 1 ng Habakuk. Na Lord, bakit? Ano ba nangyayari? Di ba kung titingnan ko to sa perspective ng tao, manghihina ako eh. Kung titingnan ko to, Panginoon, mag-base lang ako sa emotions ko, sa aking intellect, mag-quit ako eh. Yes or no? Tama? Hindi ko lang pinagdadaanan nyo. Pero ako may pinagdadaanan lately. Pero sabi ko, Lord, salamat sa challenges na to. Why? Because if you read in James chapter 1, sinabi doon, consider it pure joy, my brothers, when you face many kinds, trials of many kinds. Because, church, sabi doon, because you know that yung faith mo ay magpuproduce ng perseverance. And let perseverance finish its work, and so that you may be what? Mature and complete, lacking nothing. Consider it pure joy pag nandito ka mga kapatid. The book of Habakkuk na, Lord, bakit? Bakit mo ito hinahayaan? Bakit kailangan pa ba dumaan ako sa ganito? Upang makita mo na hindi ka magiging mature, hindi ka magiging malakas kung hindi mo pagdadaanan ito. Yung tinatawag na breaking. At nakakatuwa mga kapatid, when God breaks you, imo-mold ka din yan, aayusin ka rin yan ng mas malakas pa kaysa sa dati. Natandaan niyo yung Kintsugi principles? Pinag-usapan nakaraan yung base na binasag, dinikit-dikit gamit yung gold. Yung brokenness, gagamitin na ng Diyos upang yung glory niya makita sa pamumuhay, sa buhay natin. Amen ba yun? Galing nandito ka man na, yes Lord. Pero church, ito yung tinatawag na chapter 1 ni Habakuk, meaning wandering. Nandito ka sa season of wandering. Ito yung chapter 1. Okay? Chapter 1 of Habakuk, nasa wall niya yan. Okay? Nakuha nyo? The Lord, bakit? Hindi ko maintindihan. May pinagpipray ako, pero binigay mo, din kinuha mo din. Nakuha nyo? Masakit. Di ba, Lord, bakit kami pa mga anak mo ang nakakadanas nito? Bakit hindi nila mga tao?
Panginoon, bakit walang palo? Di ba kung anak mo yung mga bakit walang palo? Di ba nakakainis? Bakit hindi mo batukan, Panginoon? Bakit hindi mo pingutin? Alam mo, pag pingut mo, tanggal yung tenga, alam mo yun? Kasamang gigil. No, Lord, bakit? Di ba? Pero because, now church, pinakita ng Diyos kay Habakuk or tayo mismo na experience yan upang tayo ay magbunga pa ng marami. Amen? Pero church, huwag kang mawawala sa seasons ng chapter 1 ng buhay mo. Why? Because next week, yung chapter 2 naman, wala dyan sa ano nyo. Ang chapter 2 naman is more on season of waiting. Chapter 3, naku church, ito yung worship season natin. Kaya wag mong babaliwalain kung ano yung pinagdadaanan mong valleys ngayon. Amen ba yun? Is God good? All the time, God is good. Nandiyan ka ngayon, nandito ka ngayon, nilagay ka lang Diyos dyan, hindi lang para magmukmok, kundi para magbunga ng sobra-sobra. Mga kapatid, nasa seasons tayo ngayon ng doubts. Maybe some of you here. Why? You're asking the Lord questions, Lord, why? Nakakatuwa kasi, minsan, di ba minsan pag meron kang pinagpipray, iba yung gusto mong mangyari. Yes or no? Yes? Ito yung response ng Diyos kay Job. Kay Habakuk. God responds. If you read Habakuk chapter 1, verse 5 to verse 5, sabi niya, Look at the nations and watch and be utterly amazed. For I am going to do something in your days that you would not believe, even if you were told. When you say believe, utter and suddenly amazed, na parang hindi ka makapaniwala na Lord, yung bang masasabi bilang, ha? Naranasan nyo ba yun? Pero kang pinagpipray, iba yung sagot sa'yo, iba yung dating sa'yo, and di mapapagano ka na lang, hindi nga. Bakit? Lord, why? Yung bang hindi kayang, pati ako, hindi ko rin maarok lang kaisip, Lord, bakit? Diba, hindi mo kayang abutin yung plano ng Panginoon na, Lord, bakit? Dahil sabi niya dito, if you read in Habakkuk chapter 1, verse 6 to 9, I am raising up the Babylonians, the ruthless and impetuous people who sweep across the whole earth to seize dwelling place not their own. They are feared and dreaded people. They are law to themselves and promote their own honor. Their horses are swifter than leopards, fiercer than wolves at dusk. Their cavalry gallops headlong. Their horsemen come from afar. They fly like a vulture swooping to devour. They only come to bend on violence. Sabi ng Diyos kay Habakuk, sa Tagalog, ito yung message. Hindi mo kayang maisip, magre-raise up ako ng Babylonians para turuan yung mga Swail kong anak. Gagamit ang Diyos ng mga difficult people sa buhay mo upang turuan ka. At matanong mo, bakit sila pa? Bakit siya pa? Bakit, Panginoon? Bakit? Hindi ko kaya abutin. Nakukuha nyo? Bakit Babylonians? Lord, bakit ito pa yung mga masamang tao? Bakit durugin mo lang sila? Mga kapatid, may mga bagay, may mga plano ang Diyos sa buhay mo na hindi natin maintindihan. Ang gagawin lang natin, like Habakuk, kahit hindi mo maintindihan, you have to embrace. Nakuha nyo? E din sabi doon, a deeply committed believer, church, tandaan nyo to, a deeply committed believer can express simultaneous questions and faith. Even though, church, kahit na matatag ka ng Kristiyano, there are times pwede kang mag-question sa Panginoon na hindi na shaking yung iyong pananampalataya. Pwede kang magtanong actually. Do you agree? Na Lord, bakit? Buhos mo lahat sa Panginoon, Lord, bakit? Kailangan kong maintindihan, pero Panginoon, dahil ito yung plano mo, kagaya ni Habakuk, Panginoon,
Kakapit ako sa iyo at ire-wrestle ko, Panginoon, na hindi ako bibitaw sa inyo kahit na anong mangyari. Kahit anong pinagdadaanan natin ngayon, pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang bibitaw. Please tell your neighbor, huwag kang bibitaw. Sabihin mo sa kanya. Ayun sabihin. Sabihin nyo, huwag kang bibitaw. Kapatid, ang ganda sinabi ni Pastor Bayboy tuloy. Pastor ni PB nakaraan, about doon failure. Alam mo yung meaning ng failure? Ano yung F? When you fall. Ano yung A? You have to acknowledge. Ano yung I? You have to investigate. Ano yung L? Ano yung L? Nakalimutan ko na din. Okay? Basahin niyo yung nakaraang topic. Napakaganda. Church, hindi natatapos ang buhay sa isang problema lang. Amen? Sabi mo nga, amen. Hindi rin natatapos ang problema, ang buhay sa dalawang problema. Magsisimula ang buhay kasama si Kristo. Amen? Even the book, ang dami mga prophets, ang dami mga big people na nagtatanong, Lord, bakit? Pero hindi sila umalis sa kanilang pananampalataya. Pag binasa mo to, sa Habakkuk chapter 1, verse 12 to 14, O Lord, sagot ni Habakkuk, nung narinig yung visions, karumal-dumal, kahindik-hindik, katakot-takot, sabi niya, O Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One, we will not die. Now, church, balik kayo sa akin. Sa ibang version, hindi mo hayaang wipe out kami, Panginoon, dahil meron pa mga next generations. Yan ay hope. Yan ay faith. Na Lord, ano mong pinagdadaanan ko ngayon, alam ko, Panginoon, hindi ito katapusan ng buhay ko. Laging merong liwanag sa dulo ng tunnel. Diba sa kanta, there is always a rainbow after the rain. There's a rainbow after the rain. Di ba? Nakuha nyo, mayroon laging pag-asa. Kapatid, tingnan nyo, yung mga taong ginagamit ng Diyos sa'yo ngayon, yung mga difficult people, o yung situations na meron kang ngayon, be grateful. Di ba? Consider it pure joy. Lord, thank you. Kasi nga, Lord, hanggang ngayon, hindi ka pa rin tapos sa akin. Because, Lord God, naniniwala ko, you are our God ng waymaker. Ano yung kanta kanina? A miracle worker. Ano pa? A promise keeper. Yung promise yung Panginoon, sabi niyo, you will be with me hanggang sa dulo ng mundong ito. Yan ay panghahawakan ko. And then sabi niya, you have appointed them to execute judgment. Oh, rock, wow. You have ordained them to punish. Your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrong. Why then you tolerate treasures? Why are you silent? Why, while the wicked swallow up those righteous done themselves? Nandun pa rin yung question, pero yet, yung faith niya, yung hope niya, ay nandun pa rin sa Panginoon. Mga church, mga kapatid, tingin sa akin, look at me. When you face any trials, problema, challenges, hawak ka lang, like Habakkuk, embrace mo. At hindi ko may papangako sa'yo na magiging maayos buhay mo. Hindi ko alam. Baka maging worse pa. Pero, ito lang maipapangako sa inyo at sigurado ako, the more na ikaw ay umayakap sa Panginoon, the more na ikaw ay nakakapit sa Panginoon, ito lang masasabi ko sa inyo, hindi ka niya bibitawan. Kapatid, minsan yung problema, gagamitin ng Panginoon sa buhay mo para i-mold ka. At hindi lang yan, hanggat hindi mo nakikita yung kwentong yan ay hindi na tungkol sa'yo. Hanggat hindi mo nakikita na itong nangyayari sa ngayon, itong kwento na ito, okay, ay dapat ang manguna, ang main character, kundi yung Panginoon. Hindi na dapat ikaw. Patuloy ang breaking, patuloy yung mga doubts, yung mga nandyan, challenges, hanggat, mga kapatid, hindi mo na-overcome yung pride mo, yung sarili mo. Hanggat hindi mo siya nakikita sa buhay mo mismo. Hanggat hindi mo nakikita, Panginoon,
magnificent nyo, napakalaki nyo, Panginoon. Alam ko, Father God, kasama nyo ako hanggat hindi mo yun nakikita na ang kalakasan mo ay sa Panginoon. Mga kapatid, makinig kayo sa akin, ano mang pinagdadaanan mo ngayon, like Habakuk, tanong ka lang sa Panginoon, isulat mo, na Lord, bakit? Lahat ng nararamdaman mo, lahat ng mga nagumugulo sa isipan mo, itanong mo sa Kanya, na Lord, bakit? Na Lord, bakit ko na-experience to? But why me? Why not you? Di ba? Do you believe that you can do all things through Christ who strengthens you? Yes? If you read in chapter 11 to verse 11 to 12, sabi ni Paul, meron man ako wala. Kaya kong i-overcome yan because ang kalakasan ko ay kay Kristo. Hindi na sarili ko. Ulitin ko lang, hanggat hindi mo nakikita na ang kwentong ito ay hindi na tungkol sa'yo. Is God good? All the time, God is good. Church, ano man nangyayari sa mundong ito? Sa Pilipinas, huwag kang mabahala masyado, huwag kang ma-stress because ang Diyos ay may plano at may gagawin sa mga taong hindi marunong sumunod sa Kanya. Amen? Ibalik mo lahat sa Panginoon, lahat sa Kanya. Let's pray. Father God in heaven, Lord,